Ayan, hello po. Magandang umaga, magandang gabi ha, kung nasang panig tayong mundo. Sana po ay nasa maayos kayong kalagayan sa pagpapanood ng bagong video na ito natin, ano? Ngayon po ay Miyerkules na. O, napakabilis ng araw ha. Sinilip ko lang at baka nakabaliktad. O, tingnan niyo, Miyerkules na ngayon. O, di po ba? 15 na. Ayan, kaninong reading itong ating makukuha ngayong araw na ito? Meron tayong the strength. Okay. Pasensya na, hindi naman ako napag-reading kanina. Sobrang pagod. Grabe. Alam niyo yun, pagka ganito kasing magsasummer sa US, ano sila, mga aligagayan. Kaya tawag ng tawag. May mga magbabakasyon. May mga nagpapagawa ng bahay. Ayan. Digat ang aming financial account. Oh, ayun. So, madaming tawag-tawag na naman. Grabe. Anyway, eto na. Eto na po ha. Ulitin natin ha. Hindi po lahat makaka-resonate. Pwedeng sa'yo, pwedeng sa kanya, pwedeng kung kanino man po ito, no? Pag hindi umakma sa inyo, ibig sabihin po ay hindi para sa inyo sapagkat ito po ay general reading. Okay po? Hindi po ito personal reading ninyo. General reading po ito. Take only what resonates. Lagi kong pinapaalala yan ha. So sa una, we have the strength. We have the Page of Cups, Queen of Cups, King of Cups. Oh. And we have here the Queen of Wands. Ayan. Sige, tignan natin ano. Tignan pa natin. Ito. At meron tayo ritong 10 of Pentacles. Wow. Sige, tignan natin. Oh, ayan pa. Oh, wow. King of Wands. King and Queens, ha? Wow. Sige, tignan natin. Isa na lang. Ito na. Isang Queen of Pentacles. Ayan. Puro mga hari train. Lumagapak ngayong gabing ito para sa ating situational reading, ano? Okay po. So, nakikita ko rito, merong isang taong gustong patunayan ang kanyang pagbabago. Kasi nandito ang ating King of Cups. Andito rin ang ating Queen of Cups. Alam mo, parehas na kayo naging emotional stable. Ibig sabihin po, ayos na ang inyong mga emosyon, no? Nagkaroon man kayo ng guluhan ng mga nakaraan, nagkaroon ng paghihiwalayan. Feeling ko parehas na kayo nag-matured. Parehas din na nagsipag. Queen and King of Wands. Ayan ha. Yung isa sa inyo, natuto na. At maaring gustong patunayan ng kanyang pagbabago. Ito nga ang ating King of Cups. Okay. Kaso yung isa sa inyo busy ngayon. Tignan niyo itong dalawang ito. Busy sa paghanap buhay, busy sa pag-aayos ng kanyang financial tawag dito, ayan, tignan nyo, inuubos ang kanyang kalakasan sa pag-aayos ng kanyang sarili, no? Kung maaring ikaw ito, no? So, kaya kahit gusto niyang patunayan ang kanyang sarili sa'yo, parang hindi niya magawa ang lumapit. Kasi nakikita niya na marami kang ginagawa at siguro nahihiya din ang taong ito. Kasi nga, baka sabihin nga naman, dahil lamang sa marami kang, kasi nga maraming kaperahan ngayon at paparating sa'yo, saka siya umi-entra, diba? Alam niyo yun, hindi rin naman ito, mapagsamantalang tao. Kahit anong una nagkaroon ng problema sa inyong dalawa, no, talagang makikita mo kanyang pagbabago. Pero parang kasi ikaw, hindi ka na ganun katiwala, no? Parang kasi sa'yo nga isip mo, mahirap magtiwala, mahirap magbigay ulit ng tiwala. Makakakuha ka ng mga balita tungkol sa kanya, may magpaparating sa yung tao. At marami pang blessings, ha? Ang paparating po pwedeng sa inyong dalawa, hindi lang naman sa'yo, no? Parehas kayo. Kasi alam mo, talagang kung noon nakilala mo ang taong ito na pabanjing-banjing laang, tapos walang, alam mo yun, yung walang direksyon ng buhay. So, eto na. Gusto niya ipakita sa'yo na may pagbabago rin naman. Diba? Sa kanyang sarili. Kaya nga nahihiya pa tong lumapit sa ngayon kasi nakikita niya ang pag-ayos ng inyong buhay. Ayaw niya namang masabihan na manggagamit, diba? O user ka lamang or
Alam mo yan, lalapit lang kasi may gustong patunayan o gustong humingi ng tulong. Hindi po siya gano'n. O kung sino man sa inyo ang may mga ex na ganitong pag-uugali, ha? Asahan ninyong makakarinig naman kayo sa kanya ng pagbate or kung ano man, pagpaparamdam, sabihin na natin, ano. Pero palagay ko hindi pa sa ngayon kasi tinatansya niya muna. Yun nga kasi ayaw niyang lumabas na mapagsamantalang tao. And we have here the Four of Cups. Ayan, ang dami niyang regrets, oh. Pagsisisi, napakadami po. Ang dami niyang pagsisisi nang dahil sa pangyayaring ginawa niya, no? Kung ano man yung ginawa niya sa inyo, pwedeng pinagpalit sa iba, pwedeng basta lang lumayas, ano? Meron din naman kasi iba umaalis lang para, alam mo yun, o ito nga, para mag-ayos ang sarili. Ito kasi sabi niya, inayos niya yung sarili niya, nag-hard work, ayan. Nagkaroon ng dedication sa trabaho. Kasi sabi niya nga, ayusin niya yung sarili niya muna bago, alam mo yan, bumalik man sa'yo or makipag-communication man sa'yo. O, di ba po? May mga ganun pong tao, hindi naman lahat mapagsamantala, hindi kagaya yung kagabi, no? May mga tao din talaga na ex ninyo na talagang mabuti. And we have here the Magician. Ayan. So, dito, no, siya mismo ang gagawa ng paraan para magkausap. Pag ayos na siya, pagka nasa tama ng panahon, yun, pakiramdam niya, ayos na, mararamdaman mo siya, ha? Mararamdaman mo ang taong yan. And ang the Magician ay may dalang number 1 pala, oh. And we have here the Four of Swords. Sabi ko sa inyo, no, katahimikan. Nag-observe muna siya, pinag-aaralan niyang mabuti kung kailan ba or tama na ba yung panahon ng pagbabalik sa'yo or pakikipag-usap, ha. So, ito pong lahat ng mga bagay na ito ay kanya pong pinag-aaralan. Kasi ang isip niya ngayon, mahirap nang magkamali, kagaya ng dati. Oh, di ba naman? Sa totoo lang, tama naman yun. Kung yun ang kanyang direction sa ngayon, hayaan mo lang siya. May mga bagay tayong hindi dapat ipilit. Hindi nyo rin po dapat ipilit ang inyong sarili, ano? And eto na nga, Four of Wands. Hindi mapipigilan po, ha, ang inyong muling pagkikita, ang inyong muling pagbabalikan. So, ano man, sabi ko, no, kayo pa rin at kayo pa rin po ang magdedesisyon. Kung kayo po ay makikipag-usap, makikipagkita, or ano pa man, ha. Nasa sa inyo pa rin po ang desisyon na yan. Okay po. So, ayan, tignan pa natin. Meron pa akong nakikita doon pagkakasundo, ano, pero nasa sa inyo pa rin. Kasi hindi ko pa pwedeng sabihin na sabi ng baraha, magkakasundo kayo. Hindi po. Decision nyo pa rin. Pero may pagkakasundo, ha? We have here the Knight of Swords. Ayan. Ayan, no, parehas kayo. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa buhay ninyo, no? Simula nang kayo ay magkahiwalay. Oh, di ba? Maaring parehas kayong umayos ang buhay dahil yun ang ginusto ninyo. Oh, di ba? Gusto niyong ayusin, gusto niyong, alam niyo yung kahit paano magkaroon ng sarili, ha? And meron tayo rito, wow, this is a Six of Cups. Yung from the past, di siya na nga. Ayan, ha. Babalik. May offer. May reunion kayo. May talking stage ulit. Kamustahan siguro, no? Parang mga ganun. Bago, alam niyo na, mag-usap tungkol sa past or kung ano man, yung mga nangyari, no? Feeling ko nakapagpatawad naman na kayo. Parehas, no? Kaya may ganito siyang pakiramdam. Sa pagbigyan mo muna, di hayaan mo siyang dumistarte, no? Huwag nating madaliin ang bagay-bagay. At talagang mangyayari ito. Ganda nun, ha? Di mo kailangan magmadali dahil paparating talaga ang bagay na ito at walang makapipigil. And we have here the Devil, may dalang number 15. Kaya lang bumabalik pa rin sa inyo yung mga pangyayari from the past, ano? Kung ano man yung nangyari, nakasakit. Siguro part na yun, no? Memories. Di naman din kasi yun matatanggal. Pero alam mo yun, kapag nakapagpatawad ka naman na mabibitawan at mabibitawan mo rin yung mga masasakit na alaalang ganyan. Di ba naman?
O ito, kinuha ko tong ating pangatlong deck ng cards. Pwede sa inyo pa rin ito, sa kanya o kung kanino man. Take only what resonates po. Pwedeng sa'yo, kanya, or kung kanino man. And we have the Two of Cups, water sign. Cancer, Scorpio, and Pisces, kasalan. Oh, sino ba dyan? Pwede kang imbitahan sa kasalan. Masakit lang, no? Kung kasal ng ex mo, imbitado ka pa. O, diba? Eh, kung okay naman na kayo, edi go lang. Diba, no? Pwede rin ikaw mismo ikakasal. Ayan. Union of two. O, diba? Kung ano man yan ha, na may kinalaman sa kasalan. O, depende na po sa inyo. Kung kayo ba'y pupunta or ano man ha. And we have here the Five of Cups, water sign ulit ito. Ayan. Sabi niya rito, acceptance or pagtanggap. Which is tama naman. May mga bagay lang na mahirap tanggapin ha. Pero kung talagang bubuksan mo ang puso mo, natatanggap at matatanggap din naman yan. Oh. Diba? Acceptance is the key. Pagtanggap po. Para makapagpatawad, para makaalis sa masasakit, no? Talagang pagtanggap yan. And we have here the Knight of Cups, water sign, Cancer, Scorpio, and Pisces na naka-reverse. Yung iba sa inyo, no, makakakilala raw ng mga overacting. Ano ba yan? Grabe mag-inarte, mga ganon. Nakakainis yung mga ganon na. O, siyempre, pero alam mo, kung special ka sa business, pagbigyan. O, di ba po, no? Especially kung nasa sales ka, no? Tapos ang aarte ng mga customer ko. Yun po ang mahirap. Pero kailangan natin yan. Professional lang. O, diba? Para maibigay natin yung serbisyong kanilang hinahanap. And at tumalon-talon pa, meron tayo ditong the Temperance sa fire sign, Aries, Leo, and Sagittarius. So, meron tayong water. 3 water at 1 fire. Okay. O, ingat po kayo ha sa mga sunog-sunog. Marami pong sunog. Sabi niya rito, no, patience, sabaan ng pasensya. Oh, ano man ang iyong pinagdadaanan ngayon, ano, na talagang minsan umiikli ang iyong pasensya, pagsubok lang yan, ha. Habaan po ang inyong pasensya, sabi nga. Oh, ayan ha. Sige, tingnan pa natin. And meron tayo dito ang Two of Swords, air sign, Gemini, Libra, and Aquarius. Ayan. So, water, fire, and air. Yan ang mga meron tayo, no. Sabi niya rito, no, titimbang-timbangin mo raw muna ang mga bagay-bagay bago ka magdesisyon. Yun ang maganda. Kasi talagang pag-isipan, ano, timbang-timbangin, makakabuti ba? Yung mga ganun, bago mo ilapag kung ano man ang iyong desisyon. And we have here the Ace of Swords, air sign ulit ito. Ayan. Sabi niya rito, no, frustration. Ayun lang. Ang iba yung makakaranas ng frustration, pwedeng sa failure, ano, pagkakamali o kung ano man. Huwag po kayong mag-alala. Tayo ay tao lamang. Tanggapin natin, ano, minsan tayo nagkakamali. Huwag masyadong magalit sa sarili, ha. Sabi ko nga, laging patawarin ang inyong sarili. Kung ano man ang inyong pagkakamaling iyan na inyong nagawa, ano. And meron tayo rito the Hermit o Earth sign. So lumabas na lahat ng zodiac sign ha. Water, fire, air, and earth. The Hermit na naka-reverse. Ayan. O yung iba sa inyo, no? Ididistansya yung sarili. O kung kanino man, pwedeng tao, pwedeng sa kumpanya ninyo, pwedeng sa kamag-anak, o kung ano man. Siguro, minsan kailangan din gawin yun, diba, no? Lalo na kapag nakikita mo na parang inaabuso ka naman na, o distansya mo na. Ikaw na po mismo ang mag-decide na, idistansya mo yung sarili mo. Ayan. Ganda ng reading ngayong gabi, no? Tingnan pa natin. And we have here the Fool, air sign na naka-reverse. Naku, holding back. May iba sa inyo nakapag-desisyon na pero alam mo yun, parang babawiin. No? Hindi sigurado, kaya babawiin kung ano man ang inyong naging desisyon ha. O kung kayo ito, siguro may dahilan naman yan. Sana'y maintindihan nila, no? Kung bakit po hindi itutuloy ang mga bagay-bagay na yun. Okay, at sa lahat po ng may katanungan, ano, answerable by yes or no, pwede na po kayong magtanong. Pag-ibig, pangyayari, financial, o kung ano man, ayan ha. Divine Universe, ibigay mo ang kasagutan sa kanilang katanungan. Isa lang po ha. Isa lang po. Para hindi naman kami malito. So, ayun na. Tumalbog-talbog ba yun? And,
The Sun, napaka-positive na card, no? May dalang number 19. Sa mga numero natin, 1, 15, and 19. And yes po ang sagot. Sabi niya dito, no, happiness. Pregnancy, may mabubuntis din. Oh, kasiyahan, ano, tsaka pregnancy. O kung sino man po ang nakaka-resonate sa ating situational reading, ano, alam mo yun, talagang ramdam mo naman ang kanyang pagbabago dahil pinapakita niya yun. Kayo pa rin ang magdedesisyon, ano, kung kaya niyo itong tanggapin. Ngayon, kung hindi po siya kumikilos dahil hinahanda niya pa ang kanyang sarili, hayaan niyo lang po siya. Wala kayong dapat gawin, ha? Kung gusto niya ipakita ang kanyang pagbabago sa inyo, di sige lang, go lang, ano. Okay po. Kayo pa rin, sa huli, sabi ko nga, ang magde-decision. And kung gusto po ng private reading sa Friday, meron pa tayong mga ilan-ilan na oras dyan na slot, ha? Kasi maraming nag-aano sa, alam niyo, natutuwa ako sa iba sa inyo, no? Nag-aano lang, ang tawag yun, nagpe-playtime. Busy po ako. Sa totoo lang po, kulang na kulang po yung oras ko. Busy po ako no, sa pagpapakain mga aso, pusa, pagpapa-JNT. Paggawa ng mga pagkain nila kasi talagang hinahalo ko ng gulay yung mga pagkain nila ngayon dahil mainit po para hindi sila makaramdam ng sobrang init. Tapos maya po ang punas ko sa mga aso para hindi po mainitan. Maawa po kayo, hindi po kong paglaruan ng chat kayo ng chat. Kasi for example po, no, si ma'am, naisabi ko na nung nakaraan pa kung paano yung proseso ng pagpapareading. Ngayon, nag-chat siya, no. Ganito po ba? Ganito, ganyan. Di pinakita ko yung screenshot ng pag-uusap namin. Tapos sabi niya, gusto po, pwede po tayong mag-video call. Sabi ko, pasensya na po, busy po, paalis po ako magpapa-JNT. Yun po. Tapos hindi niya siya nag-reply. Okay po, wag na po kung wala kayong oras, no, kung ang tawag dito, nagpe-playtime lang kayo or gusto niyo lang akong makausap, pasensya na po, busy po ha. Ay, nahati-hati ko po yung oras ko. Marami po talaga akong ginagawa. Pasensya na po kayo ha. Lalo na yung mga nagre-request ng video call, hindi po ako makakapag-video call. Sa totoo lang po. Kailangan po ako ng mga aso ngayon kasi sobrang init ng mga pakiramdam nila. Kada isang oras po, pinupunasan ko sila dahil naiinitan po sila. Okay po, kahit nakatutok na yung mga electric fan. Pasensya na po ulit ha sa mga nagre-request ng video call po. Thank you so much po ulit. Sana maintindihan ninyo, pa-share, pa-like, and pa-subscribe po ha. At para malaman nyo pa yung mga susunod pa nating mga reading. Have a great evening po sa lahat. Bye-bye po sa inyo.